Hello guys! Isang mapagpalang umaga na naman sa inyong lahat. Nandito muli ang inyong lingkod, Kuya Weng, para sa Weng TV na magbibigay ng reaction po sa naganap na laban kagabi ng ating Gilas Pilipinas laban po sa Dominican Republic ni Karl Anthony Towns. Pero bago po tayo magsimula ay kukunin ko lang yung pagkakataon po sana magpasalamat sa mga nakasubscribe na po sa ating channel, at sa mga hindi pa po nakasubscribe, please do subscribe humingi po ako ng konting suporta sa inyo, at pa-hit na rin po yung notification bell natin dyan para lagi kayong updated sa mga ilalabas natin ng video at reaction video. Kung hindi naman po kalabisan ay pa-hit na rin po yung ating like and share button po, Patuloy pa rin po tayong mamimigay ng original Bath and Body Fragrance Mist kapag nakaabot na po tayo ng 200 subscriber. Bago lang po yung ating channel, Pag naka 200 subscriber na po tayo, mamibigay po tayo ng original Bath and Body Fragrance Mist. I-comment nyo lang po, mag-comment lang po kayo sa mga bidyong ilalabas natin para nang sa ganon ay kasama kayo sa irarapol po natin. Baka po kayo yung mga kauna-unahang manalo ng ating original Bath and Body. Bago po tayo magpatuloy, palakpakan po natin yung ating mga sarili, lalong-lalo na po yung mga nanood dyan sa Philippine Arena, dahil formal na pong nasungkit ng Pilipinas ang world record pagdating po sa attendance, dahil kagahapon po ay nakapagtala lang naman po tayo ng 38,115 in attendance. So nasungkit na po natin yung record na yan. Ang huling may hawak po niyan is 1994 sa Toronto, Canada, sa pagitan finals po yon sa pagitan ng USA Dream Team 2, kabilang sila Shaquille O'Neal doon sa mga naglaro, laban po sa Russia. So doon pa lang po panalo na po tayo, bagamat hindi tayo pinalad sa Dominican Republic, at least na ipakita natin sa buong mundo kung gaano kahalaga o gaano kaimportante yung basketball sa pamumuhay ng mga Pilipino. Bahagi na po ng kultura ng mga Pilipino ang larong basketball. Hindi man tayo sinuwerte sa tangkad, at least sa abilidad at sa diskarte naman maaasahan naman ng mga Pilipino, So ngayon po guys ay magbibigay tayo ng reaction video sa inilabas na video ni Scoreboard. Sa mga hindi pa po nakatutok, hindi pa po nakasubscribe kay Scoreboard, pasyalan nyo po yung channel niya. Updated po to pagdating sa mga usaping basketball. Sa po to sa mga tinututukan ko si Scoreboard. So sabay-sabay po nating panoorin yung kanyang video at magbibigay po tayo ng reaction. Paalala lang guys, yung reaction na mabibigay ko kung sakaling hindi magustuhan ng mga ibang manonood, may kanya-kanya po tayong opinion, May kanya-kanya tayong opinion sa lahat ng bagay, lalo na po sa basketball. So, maaring may mga napuna ako, may mga nakita ako na hindi nyo magugustuhan. Okay lang po yun. Comment nyo lang po kung ano yung reaction nyo, kung ano yung sa tingin nyo na hindi nyo nagustuhan dun sa reaction ko. I-comment nyo lang po yun, babasahin po natin yun. Siyempre, respetuhan lang, Gagalangin lang natin yung bawat isa. Basta lahat po tayo may karapatang magbigay ng opinion, may kanya-kanya tayong opinion. At hindi naman lingid sa lahat, na karamihan sa ating mga Pilipino, siyempre sa mga kalalakihan, na meron tayong idea o may kaalaman kahit papano sa basketball, dahil nga kasama na to sa kultura ng mga Pilipino. So let's go guys, panoorin natin yung video ni Scoreboard. Halos maiyak na si Jordan Clarkson. May sinabi sa naging resulta ng laban. Bumilib si Towns sa suporta ng mga Pinoy at nagtagalog pa, mga idol. Dillon Brooks naman pino-osterize si Gobert at sumayaw-sayaw pa. So yun, kung makikita talaga natin kagahapon na talagang nagmumukmuk si JC dun sa bench, dahil na-fouled out siya. Napakahaba pa ng oras na, hindi ako nagkakamali, 5 to 6 minutes na na-fouled out siya. Ang masakit pa nun is yung last foul niya na tinawag sa kanya. Parang hindi talaga pabor, hindi pabor sa Pilipinas. Pero ganun pa man, FIBA rules kasi yan, magkaiba po kasi talaga yung FIBA rules tsaka sa NBA rules. Kung sa NBA rules yun, siguro hindi talaga tatawagan yun. Baka nga tumawag pa ng foul yun pabor kay JC. Pero sa FIBA rules, iba po yung rules nila dyan, masyadong mahigpit. Kumbaga masyadong maselan yung rules ng FIBA, kaya natawagan si JC.
Brooks naman pina-ostracize si Gobert at sumayaw-sayaw pa. Bukod sa Gilas Pilipinas versus Dominican Republic, may 8 laban pa sa opening game ng FIBA World Cup. Tinambakan ng Australia ang Finland 98-72. So yun guys, no, maliban po sa Gilas Pilipinas, meron pong chinecheck ko yung website ng FIBA ngayon, no. So kagahapon din chinecheck ko rin to, no, habang naka commercial break yung Gilas Pilipinas. Syempre, chinecheck din natin, no? Inaabangan din natin. Hindi lang naman po Gilas Pilipinas yung inaabangan natin, sa totoosin lang. Dahil nga po, napaka laki ng pagmamahal natin sa basketball. Kahit anong team pa yan, pinapanood natin. For sure, talagang pinapanood natin yan, no? So, ang daming naglaro din kagahapon, no? May 8 games na naganap kagahapon. May mga naglaro din sa Indonesia at may naglaro din sa Japan. So, quick update lang po, no. Australia tinalo yung Finland sa score na 98-72. Montenegro tinambakan yung Mexico 91-71. Syempre yung Gilas Pilipinas po, no, 87-81. Pero ang kagandahan po no, hindi tayo masyadong natambakan. Dikitan lang po yung laban. Talagang puwalag talaga yung Gilas Pilipinas natin. Lithuania tinambakan din ng Egypt sa score na 93-67. Etong Angola tsaka Italy, napaka ganda ng laban nito. Lumayo na lang ng bahagya yung Italy nung fourth quarter na, no. So nanalo ang Italy sa score na 81-67. Ang Latvia tinambakan din ng Lebanon sa score na 109-70. Germany 81-63. So umalagwa rin ang Germany laban sa Japan. Then yun nga yung Canada, ito yung isa sa pinaka magandang tutukan, kaya hapon hinahanap ko yung link kung saan ko pwedeng mapanood, wala talaga akong makita yung laban ng Canada tsaka France. Ang sarap panoorin nun kasi parehas powerhouse yun, napakaganda nung bakbakan ng Canada tsaka France. So pagpatuloy po natin yung Almost triple-double stat line ni Josh Giddey, 14 points, 9 rebounds, 8 assists at 25 points naman mula kay Patty Mills. 19 points naman para sa Jazz All-Star na si Lauri Markkanen. Malalakas ang nasa Group E mga idol. Andyan din ang Germany na pinataob naman ng host nation na Japan. 81-63, 25 points, 9 rebounds kay Mo Wagner, 14 points kay Dennis Schroeder. Habang 20 points naman ang naitala ni Yuta Watanabe. Tinalo din ng Italy ang Angola 81-67. Ginanap ito sa Philippine Arena bago ang Gilas. Yun guys, no, katulad ng nasabi ko, interesting yung naging laban ng Angola laban sa Italy. Kabrakit po ng Gilas Pilipinas tong dalawang team na to. So makakalaban po ng Pilipinas to. Kung hindi ako nagkakamali, makakalaban natin sa Sunday ang Angola. Then I think Monday or Tuesday natin makakalaban yung Italy. May andaming nung pagkatapos ng laban nung Angola at saka Italy, ang dami kagad lumabas na reaction video, na vlog. Pero para sa akin, dalawang bagay yung pumasok agad sa isip ko nung natapos na yung habang pinapanood ko yung laban ng Angola. Tsaka ang aga kasi pinanood ito kagahapon alas 4 kung daw nagkakamali, no. Dikit lang, talagang dumidikit yung Angola. Actually hirap na hirap yung Italy mula first hanggang third quarter. Nung fourth quarter na lang medyo umalagwa yung Italy. Yung unang bagay na naisip ko is, kung nagawa ng Angola yon sa Italy, kaya rin ng Pilipinas yun. Di hamak na mas kaya ng Pilipinas. Kaya lang yung pinakita kasing laro ng Italy kagahapon, ibang-iba dun sa mga pinapakita nilang laro sa world stage. Malas talaga yung Italy kagahapon. So, nabuhayan tayo, no, dahil kaya pala ng Angola yung Italy. Ang malaking tanong doon ay ang ganda ng pinakitang laro ng Angola. So, ang nakakatakot doon, baka yung ini-expect natin na kaya nating talunin sa bracket natin na Angola, talunin pa tayo. So, dalawa yung may isip mo talaga. Ano, kakabahan, pabor ba sa Gilas Pilipinas yung naging laro ng Angola laban sa Italy? O mas binibigyan tayo ng panibagong pagsubok na naman? Kasi kung mapapansin nyo dun sa mga tumututok sa Gilas Pilipinas, no, ang talagang unang tinutukan natin, given na may hirapan tayo sa Italy. As in, given na yan, kahit walang Danilo Gallinari dyan, kahit hindi na naglalaro si dating player ng Spurs
no, kahit nawala yung mga player na yun, malakas talaga yung Italy. So given na yan na hindi masyadong pinaghandaan ng Gilas Pilipinas yan, suntok sa buwan na talaga na talunin natin. Ang talagang pinaghandaan natin is yung Dominican Republic ni Carl Anthony Towns. Kung matatandaan nga ay nagpunta pa si Coach Tim para mag-scout sa laban ng Dominican Republic. So, mas tinutukan natin yung Dominican Republic. Yung Angola kasi, alam natin sa sarili natin, kaya natin. Pero dahil sa pinakitang laro ng Angola kagabi, hindi kaya dapat mas tutukan din ng Angola. Sana pagkatapos ng laban kagabi, nag-boom na kagad yung Gilas Pilipinas team at mag-focus na sa susunod na laban, which is Angola. Ang pangit naman na dito ginanap sa World Cup tapos wala man lang tayong tatalunin kahit isa. Sana man lang maging maganda pa yung laro ng Gilas Pilipinas laban sa Angola. Yung Italy, kapag sinuwerte, bilog ang bola, di mas maganda, magiging dalawa yung panalo natin. So may chance tayo na makaabot ng second round versus Dominican Republic, habang ang Asian team na Lebanon tinambakan lang ng Latvia na walang Kristaps Porzingis 109-70. Nalimitahan si Wael Arachji 14 points, 8 assists and 1 of 6 3-pointers. 18 points naman ang kanilang import na si Omari Spellman. Tambak din ng Lithuania ang Egypt 93-67 sa likod ng double-double performance ni Jonas Valanciunas sa MOA Arena. Binoon din ng Montenegro. Dito mo talaga makikita sa world stage, no, kapag naglaban-laban na yung mga bansa, yung mga naglalaro talaga sa NBA, sila talaga yung nangingibabaw. Iba kasi talaga yung laruan sa NBA, no. So napakahirap pumasok talaga sa NBA. So angat na angat talaga yung mga, usually yung mga bumubuhat talaga sa bansa nila is yung mga NBA active players o yung mga ex-NBA na. Ang Mexico 91-71 at tambak ang 12 Guerreros. Nasorpresa naman ng rank 15 na Canada ang world number 5 na France dahil tinambakan mga idol ng Canadians ang French team na to 95-65. Masyadong ginalingan ni SGA 27. Isa sa pinaka-exciting match kagahapon, no. Hinahanap ko talaga yung link nito, hindi ko talaga mapanood. Etong Canada laban sa France. So ang ginawa ko na lang kagahapon nag-antabay na lang ako sa live scoreboard na lumalabas sa Google, no. So hindi mo talaga sukat akalain na tatambakan ng Canada and France. So malakas talaga yung lineup ng Canada ngayon. Isa to sa gusto ko talagang makapasok sa top 4 tong Canada. Pero hindi rin basta-basta yung France. Ang lakas din talaga ng lineup ng France. Tapos ganun-ganun lang silang tinambakan ng Canada. Ang lakas talaga ng lineup ng Canada. Kung magtatapat siguro ang Canada at ang US sa final, kung sakaling sila magtapat, pahihirapan talaga ng Canada yung US. Points, 13 rebounds, 6 assists, and only 1 turnover. Positive 36 plus or minus para sa OKC Thunder guard. Wala pang Jamal Murray itong Team Canada, mga idol. Dillon Brooks. So imagine mo, wala pang Jamal Murray yung Canada, pero nabitbit na kagad sila ni OKC star Shai Gilgeous-Alexander. So iba talaga yung caliber ng Canada ngayon. Sana makaabot sila hanggang finals. Ang paborito ng lahat pinosterize ang 7-footer na si Rudy Gobert. Kinandado lang naman niya si Evan Fournier sa game na to. May isang play pa nga si Brooks sa 4th quarter na napasayaw-sayaw pa dahil sa acrobatic finish niya laban sa depensa ni Gobert. 12 points si Dillon, shooting 5 of 6 from the field. Well, sa tatlong Asian team na yan na lumaban sa opening day, ang Gilas Pilipinas lang ang hindi natambakan at kamuntikan pa ang Ang maganda rito, no guys, dito sa Pilipinas gaganapin yung finals nito. So pag natapos na yung regular season ng FIBA dun sa Indonesia at sa Japan, so babiyahe sila papunta rito sa Pilipinas. So panalo na naman yung Pilipinas doon. Syempre marami na namang makakapanood ng live. At sana lang sa final, sa semis at sa final, sana ay i-live pa rin ng TV5, ng One Sport tsaka ng 1PH, no. Kasi may mga lumalabas na baka pagdating ng semis tsaka ng finals hindi na i-live.
Sana i-live kahit na hindi pumasok yung Pilipinas, sana i-live kasi hindi lang naman Pilipinas yung gusto nating mapanood. Gusto nating mapanood yung ibang team, lalong-lalo na yung US tsaka yung Canada. Napaka-interesting match yan kapag nagtapat yung dalawa na yan. Parehas NBA player na yan. So napakagandang laban yan pag nagtapat yan. At dito gaganapin sa Pilipinas yan. Sana i-live po ng One Sport at saka ng 1PH yan para naman po yung mga walang signal TV, yung walang cable na katulad namin, makapanood din naman kami, no? Makapag-cheer din naman sa mga team na gusto namin, lalong-lalo na sa player namin. Gusto kong mapanood talaga si Anthony Edward at saka si Tyrese Haliburton. Gusto kong mapanood ng live. Unfortunately, wala tayong pera pambili, kaya TV-TV lang tayo, guys. So isa sa pinokos ni scoreboard, no. Sa lahat ng Asian team na naglaro kagahapon, no, Pilipinas lang yung hindi natambakan. Ang kagandahan pa nun, ang laki pa nung chance talaga nating manalo kasi nung naglaro talaga yung Pilipinas, no, yung nag-tip in na sila. Hindi naman sa wala akong believe sa Pilipinas, no, pero ang binigyan ko lang ng at least 30% chance of winning ang Pilipinas, no, laban sa Dominican Republic. Pero nung nagsimula na yung laro, natapos na yung first quarter, natapos na yung first half, first and second quarter. So, tinaas ko from 30%, honestly, no, sa sarili ko. Tinaas ko, ginawa kong 50-50 talaga. Hanggang sa matapos, 50-50 na sa akin yun. Anybody's ball game na yun. Kasi, makikita mo yung pressure din ng, ng Dominican Republic, eh. Sa dami ba namang fans na nanonood, no? Kahit sabihin mong kalmado lang si Anthony, may eksena pa nga ro na nang asar si Karl Anthony Towns, si Kat, no? Nung nag-free throw siya, pahawak-hawak pa siya ng buhok, no pressure at all. Pero, deep inside, no, sa sarili nun, syempre, kahit pa paano, kakabahan din yun, no? Sa dami ng mga supporters ng Gilas Pilipinas dun sa Philippine Arena. Talo ang Dominican Republic kung hindi siguro na fouled out si Jordan Clarkson. Marami ang kumestyon sa coaching ni Chot Reyes sa second half kung saan hindi pinasok si Kai Soto, Renz Abando at Kiefer Ravena. Eto yung sinasabi ko sa inyo kaganina, no, bago tayo magsimula sa ating reaction video, no. May kanya-kanya tayong opinion, may kanya-kanya tayong reaction. Sa akin siguro kaya sila natalo kagahapon, unang-una masyado tayong nag-focus kay JC. Oo, kailangan nating mag-focus kay JC kasi kailangan talaga magpabuhat tayo kay JC. Siyempre NBA caliber yan, hindi lang basta-basta NBA player yan, 6 man of the year yan. So talagang may ibubuga si JC. Kaya lang, para sa akin, nagkamali yung coaching staff doon. Is unang-una, nag-focus masyado kay JC. Pinagod nyo si Jordan Clarkson nyo. As in, pagod. Pagod talaga si JC. Siyempre kapag pagod na, papasok na yung patig dyan. So may mga unfortunate fouls na makukumit yan. Alam nyo naman ang FIBA rules. 5 fouls lang yan. 'Di ba? So kung sana man lang ay nakakuha si JC ng pahinga. Sapat na pahinga man lang sana. Sana mas naging iba pa yung takbo ng laro. O baka naging iba pa talaga yung resulta. Isa sa mga napansin ko, hindi ginamit si CJ Perez. Si CJ Perez talagang binangko kagahapon. Hindi ko alam kung bakit. Sana binigyan ng pagkakataon si CJ Perez kasi yung huling 3 to 4 possession, yung ball possession natin nung wala na si JC sa court. Kung mapapansin nyo, siguro napansin nyo rin, no? Wala nang gustong tumira. Actually, mas gusto ko pa nga yung Kiefer Ravena, eh. Kasi nung pinasok si Kiefer Ravena, kahit papano, kahit nandun si JC sa loob, tumitira siya, bumabato siya ng 3, sumasagasa siya. So, ibig sabihin, gumagawa siya ng sarili niyang tira. Hindi katulad nung wala na si JC, nung na-foul out na siya. So, Dwight Ramos, Scottie Thompson, halos lahat sa kanila, hindi mo alam kung takot tumira. Wala na talagang tumira. 3 to 4 ball possession natin yun. Wala. Nasayang lang. Hindi man lang tayo nakatira. Kung naibato man lang sana yun, o kung sakaling, kasi si J. Perez slasher, eh. Malakas yung loob, eh. Kahit pa paano sasagasa yun. O kahit na hindi pumasok, at least naitira mo yung bola. Hindi yung nasayang. Natapon talaga. Natapon yung mga possession na yun. Lalong-lalo na nung wala na si JC. Hindi mo na alam kung sino yung titira sa kanila. Halos pagkahawak ng bola pa hanggang sa maubos na yung oras. Kasi nga, mas nakapokus tayo kay JC, kay Jordan Clarkson. Siguro, ewan ko, sa akin lang. Ayun lang yung napansin ko.
hindi siguro nabigyan ng pansin yung locals pag dun sa mga pagkakataong wala na si JC. Sana meron ding separate place sa local na wala si JC, at sana hindi masyadong pinagod si Jordan Clarkson. Sana binalik si Renz Abando man lang nung second quarter. Keeper Abena, Renz Abando, ang ganda ng pinakita. Ang daming nagbabash, lalong lalo na kay keeper, kung bakit napasama. Pero sa laro kagabi guys, si Manong, isa sa bumuha. Hindi naman, di ko sasabing bumuhat, pero ang ganda ng pinakita ni Manong. Sana man lang nabigyan siya ng minuto, sapat na minuto nung second quarter. Tsaka si Renz Abando, guys, si Renz Abando sayang. Halos 3 minutes lang nilaro ni Renz sa first half, hindi na siya naipasok. CJ Perez sayang, hindi na gamit. Usapin kay Soto naman tayo guys, tapatan na lang no. Malamya talaga. Hihirapin talaga si Kai. Mas bumilib talaga ako ron sa AJ Edu. Ang lakas talaga ng loob ng bata kumpara kay Kai. Hindi ako haters ni Kai, guys. Suporta rin tayo kay Kai Soto. Pero yung oras na binigay kay Kai Soto, hindi naman ganun, wala, halos konti lang din yung minuto ni Kai. Segundo nga lang, 71 seconds. Pero yung 71 seconds kasi na yun, kung ikaw yung coach, kung ikaw yung magmamando, ikaw yung magko-coach sa kanila, syempre mas pipiliin mo, world stage na yan eh. Tapos isang beses mo lang makakalaban yan. Syempre pipiliin mo na kung sino yung mas may tibay na laro. So hindi ko rin masisisi si coach sa Chat Reyes doon kung bakit siya binanggong si Kai. Kasi talagang matamlay, hindi talaga makasabay si Kai. Sa base doon sa laro kagahapon, talagang hindi makasabay si Kai. Na naging X-factor pa sa first half, hindi rin nagamit si CJ Perez, siya lang ang hindi pinaglaro ni Coach Ot. Napagod si JC, exhausted, at talagang binigay niya ang lahat para lang mabuhat ang Gilas. Kaya naman halos maiyak sa endgame si Clarkson dahil nasa upuan siyang. Yung isa sa pinupunto ko, masyado yung pinagod si JC. Sana man lang pinagpahinga nyo. Nung pagpasok sana nung third quarter, kahit pa paano pinagpahinga nyo ng 2 minutes man lang si JC sa third. Kasi kahit naman wala si JC, hindi naman talaga umaalagwa ang Dominican Republic. Antitibay pa rin naman. Tsaka sana merong design na play para sa local kapag wala na si JC. Hindi yung kanya-kanya na natataranta, walang gustong tumira talaga. Takot sila kapag wala talaga si JC sa loob. Pinapanood ang team niyang tinatalo ng Dominican Republic, pero sa post-game interview ni Clarkson, sinasabi ni JC na hindi naging patas ang mga referee na para bang pinapaboran ng Dominican Republic kaya siya na fouled out. Total of 28 fouls ang binigay ng Gilas. Ito pa yung masasabi ko, yung reaction ko dun dito sa pahayag ni Jordan Clarkson ni JC. Para sa akin kasi hindi na, syempre kahit paano may alam naman tayo sa basketball, pero iba kasi yung pagkakaiba, ang laki ng pagkakaiba ng FIBA rules sa NBA rules. Sa halo lahat kasi na fouls na nakomit ni JC, no, siguro 2 or 3 fouls doon sa NBA rules, hindi tatawagan yon, lalo na yung huli. Kaya lang FIBA rules kasi yun, masyadong mahigpit sila. FIBA rules, iba talaga yung tawagan nila kumpara dun sa NBA rules. Pero kung sakaling hindi na fouled out si JC, ang laki ng tsansa. Malaki yung tsansa natin na manalo kahapon. Talagang masisilat talaga natin yung Dominican Republic. Sa kalaban, masyadong marami ding turnovers ang national team natin. Scottie Thompson at Jordan Clarkson combined with 13 turnovers. Si Fajardo Aguilar at AJ. Ito pa yung isa sa pinakamalaking problema talaga ng Gilas na hanggang ngayon hindi pa rin nasusolusyonan. Aminin man natin o hindi, pero wala pa rin solusyon, hindi pa rin nasusolusyonan. Yung chemistry. Although mas mahaba yung naging preparation natin ngayon, kaya lang nung preparation naman nakasama si JC tsaka si Kai Soto, maiksi yun. Halos buwan, wala pa nga sigurong buwan, 1 month o 2 month lang. Hindi katulad ng mga ibang team, ng mga ibang bansa, magkakasama na yan. Magkakasama na sila. Although may mga NBA players sila, kahit papaano, alam na nila bago naman sumabak sa NBA yung mga star nila o superstar nila. Nakasama na nila yun dun sa national team nila. Tayo talaga wala.
Siguro yun yung mas tutukan pa ng SBP o tsaka ng Gilas, no, yung mga umahawak o bumubuo ng Gilas. Tutukan talaga yung chemistry. Kung talaga magpo-focus tayo kay JC, sana kapag tuwing walang laro si JC sa NBA, sana nandito siya sa Pilipinas para magkaroon ba ng gel, maband man lang siya talaga. Hindi talaga sapat yung ilang buwan lang na practice kasama mo yung locals tapos haharap kayo sa world stage. So mahirap talaga yun. Edo naman, walang mintes. Perfect shooting. Nagka-problema lang talaga tayo sa guards na ipapartner kay JC. Mostly isolation lang talaga ang ginagawa ni Clarkson kaya nabuhat niya ang Gilas. Sa panalo ng Dominican Republic, of course, masaya si Karl Anthony Towns na Isa pa pansin ko kagapon sa laro ng Gilas, guys, no. Ang lakas ni Junmar, no, kahit matanda na si Junmar, talagang pumapalag pa rin. Ang tibay pa rin talaga ni Junmar Pajardo. Honestly, no, nung bago magsimula yung laro, ang inaasahan ko talagang inaasahan ko talagang magiging sentro, po-focus talaga sa gitna is si Kai. Si Kai Soto talaga yung inaasahan ko, tapos magiging power forward si AJ Edu. Pero parang ang nangyari talagang ang mas gumit na sa atin si Junmar tsaka si AJ Edu. Believe ako rin kudos kay AJ Edu. Ang galing talaga ng depensa niya. Kahit talaga si Karl Anthony Towns talagang napahanga sa kanya. Ang dikit ng depensa ni AJ. Yun yung malaking pagkakaiba na nasanay kasi si AJ Edu sa laruan sa US kumpara dito sa Pilipinas. Sana mas marami pa tayong AJ Edu in the future. Sana mas marami pang dumating na katulad ni AJ Edu. Kay Soto, guys, katulad na nasabi ko, hindi ako basher ni Kai, pero real talk lang, hirap talaga si Kai. Hirap talaga si Kai lalo na sa world stage na. Sayang kasi ito yung pagkakataon niya kung gusto pa niyang ipurso yung NBA dream niya. Ang laking pagkakataon na sana nito, pero yun nga, sa kasamaang palad, hindi siya nabigyan ng magandang minuto base na rin kasi sa pinakita niya nung ipinasok siya. So hindi mo rin masisisi yung coaching staff ng Gilas. Kahit naman ako yung tatayo ron o bahagi ako ng coaching staff ng Gilas, syempre magpo-focus ako kay AJ Edu tsaka kay Junmar. Ang ganda ng pinapakitang laro eh. Isang beses mo lang makakalaban ng Dominican Republic. Bakit ka pa susugal doon? Nakita mo naman na hindi talaga katatagan si Kai, lalong-lalo na sa world stage. bilib sa suporta ng mga Pilipino at pinuri din niya si AJ Edu. Sa kanyang interview, mga idol, nagtagalog pa si Towns. To all the Filipino fans who've been nothing but gracious to us, Salamat. It's just amazing. So, mabuhay, Salamat. Thank you. Thank you. Good luck. Yep. So, yun guys, no, hindi tayo sinewerte, hindi tayo pinalad na makaisa sa Dominican Republic. Syempre, binara ko na kasi sila ni Karl Anthony Towns, lalo na dun sa sa fourth quarter. Ganun pa man, kudos sa Gilas, napakaganda ng pinakita nila. Lumaban tayo, at least hindi tayo natambakan. Hindi talaga lumayo, hirap na hirap pa nga yung Dominican Republic. So, ang laki sana nung chance pa sana nating manalo. Unang-una kung hindi nga na-fouled out si Jordan Clarkson. So, ang laki nung chance na manalo tayo ron. Kung nakaisa sana tayo kagabi, tapos matatalo natin yung Angola bukas, so, ang laki na nung chance na makaakyat tayo sa second round, no? Ganun pa man, talagang hindi talaga siguro para sa atin yung laro kagabi. Talagang para sa Dominican Republic yon. Pero at least ipinakita ng Gilas, no? Sana lang sa mga susunod na international event, no, sana lang makita nung SBP tsaka ng Gilas team, no, yung bumubuo sa Gilas, yung mga lapses, no, may mga lapses naman talaga, aminin natin o hindi, may mga lapses, no. Wala tayong design play kapag wala na si JC, masyadong nakapokus kay JC. So, yung mga ganung bagay, simple lang yon, pero kung prepared sana yung Gilas sa mga ganun, lalo na sa fourth quarter, ilan lang lamang ng Dominican Republic noon, 2 ball possession lang yon, 5
5.6 points lang yung lamang. So kung may mga design play sana ang Gilas Pilipinas nang wala si JC, may chance pa rin sana yon. Pero sayang lang kasi nga nag-foul out si JC, no. Hanggang dito na lang guys, no. Maraming salamat kay Scoreboard, no, sa kanyang video. Pasadahan nyo po yung kanyang channel at huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe sa kanya. Ganoon din po sa ating channel, no? Maraming salamat sa mga sumusuporta. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please do subscribe. Mamaya, kung di ako nagkakamali, may laban ng USA, no? Sabay-sabay nating tutukan yung laban ng US mamaya. Alas 8 rin po yan, nagaganapin sa MOA Arena. Isang napakagandang laban yun, no? Makikita natin kung gaano nga ba kalakas yung USA, no? So maraming salamat guys sa mga tumutok at maraming salamat sa mga sumusuporta sa ating channel, no? Bago lang po yung ating channel. Mag-ingat kayo guys. Maraming salamat. Bye-bye.